Episode 175 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Talagang pinuntahan nga talaga ni na Marsing itong mga kababayan nila dito sa Quiapo. Para nga naman magpautang na sila ng pera dahil sisimulan na nga nila yung pagninegosyo. Samantala habang sila naglalakad, naisip ni Nita na kamustahin nga itong si Tanggol, kamusta na ba siya. Sabi naman ni Marsing, kalimutan na nga itong si Tanggol dahil siya daw ang dahilan kung ba't nga nasira ang buhay nito ni Mokang. Kung ano-ano daw mga kabalastugan ang ginagawa nito. Samantalang yung napangasawa ni Mokang ngayon talagang matino daw at ibang-iba daw ito kay Tanggol, kaya wag na raw itong alalahanin pa dahil ito'y nakakulong nga. Ngayon sabi naman ng mga tao, mga Marsing, balita ho namin magpapautang po kayo. Oo, gusto ko lang naman makatulong sa inyo. Ang magkano ho ba yung interest? 20%. Ako, napakalaki naman ho mga Marsing. O sige, ganito na lang. Kapag pinautang namin kayo ngayong araw na to, sa isang linggo na kayo magbabayad. Pagkatapos ng 500 araw-araw. Sabi niya sa lalaki, naku, paano naman kung wala ko kami maibayad ng 500? Sabi naman ni Nita, kinabukasan na ho kayo magbayad kahit malate na isang araw. Sabi naman ni Mang Marsing, meron daw penalty. Gusto daw naman niya kasi makatulong sa kanila. Ang nais lang naman daw niya magtulungan din daw mga tao pati sa kanya para kahit paano may kita rin naman daw sila. Samantala itong tatlo, pinag-uusapan nga ni Nanoy na talagang iba na nga talaga ang takbo ng buhay ngayon. Dating nilalait-lait ni Roda si na Marsing, pero ngayon nagkabaliktad ang mundo nila. Sila naman to nagpapautang na rito sa may Quiapo at ito namang si Roda walang-wala na. Malungkot naman to si Marites dahil nga sa lahat nga ng ginawa ni Tanggol na sakripisyo kay Mokang, hindi man lang siya binalikan nito, hindi man lang siya pinuntahan nito at nag-asawa pa ng ibang lalaki. Kaya itong si Tinding hindi makaimik at napuna nga ni Noy. Sabi naman ni Tinding, napaka-unfair nga ng buhay, di ba? Kasi nga ginawa nga ni Tanggol lahat, pero ngayon nakakulong siya nga, hindi man na siya madalo ni Mokang na kaibigan niya. Ang dami ng sakripisyo. Hinihiling naman ni Martes sana hindi daw magbago ng pag-uugali itong si Nita sa kasi Marsing. Nakagaya ni Roda na porket yumaman nakangat-angat sa buhay nanlait na ng kapwa, maliit na ang turing sa mga tao. Samantalang itong si Tanggol habang buhay biyahe tulala at talagang napapaisip, malalim ang kanyang iniisip. Sinasabi niya sa lublob niya na hindi doon niya talaga kayang pumatay ng tao walang atraso sa kanya. May pagkakataon pa para tumakas, pero kung tatakas naman siya, maaaring mapatay yung mga kaibigan niya. Samantala tumako na tayo dito kay Augustus. Talagang binabantay niya itong si Amanda kahit anong mangyari. Yung sabi naman ni Berting, marami nagbabantay na pulis dito sa labas. Sabi naman ni Primo, kinakailangan na nga nilang kumilos sa loob sa lalong madaling panahon. Yung kaibigan mo, sabi naman ni Berting, oo, nandoon lang siya sa loob, inihintay lang natin. Samantala itong si Mendoza, nakita niya na sabay pumasok itong si Dimagiba sa si Lena. Nawala na siya ng amor. Nagbigay ng susi itong si Lena kay Dimagiba. Sabi naman ni Dimagiba, mamaya na lang daw dahil nakita niya nahuli sila ni Mendoza. So ito namang dalawa, sina Jacobe sa kasi sa Monte, pinuntahan si Colonel Suarez para nga naman ibalita na kapag nalaman daw nila kung saan yung hideout ng pinakamalaking kumbaga isda na mahuhuli nila, di ba? Bibigyan daw nito ng promotion, ipalalakad daw niya mga pangalan nila kay General Pacheco, no? At kinumpirma naman ni na sa Monte sa kanya Jacobe na malapit na raw nilang mahuli yung yung malaking kalaban na yun. So yun, tuwang-tuwa tong dalawang to. Grabe, napaka-bango ng pangalan nila dito kay Colonel Suarez, no? Mga kalaban talaga itong mga ito. Samantala ito na nga, bumaba na nga sa sasakyan itong grupo ni na Primo at talagang dumaan sila mismo sa likod ng hospital. At yung kaibigan nga ni Berting, inaabangan niya na lumabas yung chef, di ba? Ito pala yung head chef ng hospital. Sabi, Berting, pasok na kayo dito. Sino ba sila? Sabi ni Berting, pare, mga kaibigan ko. Sana matulungan mo kami. Nakikiusap kami sa'yo. Kailangan kasi namin iligtas yung pasyente sa loob. Alam mo ba, hostage siya. Kinakailangan lang naman namin dalawin. Sabi naman yung chef, no? Siguraduhin mo lang na hindi ko sasabi dyan na, oo, binigyan niya ng ID. Kumbaga parang gate pass. Yung bawat isa sa kanila.
para nga naman malaman na talaga empleyado sila ng ospital na to. Ayan, no? So sabi naman nung chef, kayong dalawa, yung nga sina Primo, dumaan kayo dyan sa gitna na yan, papunta na yan ng fire exit, papunta nga sa loob kasi nga mga maintenance sila kunwari. At kayo naman tatlo, sumunod kayo sa akin, yung nga sina Berting, saka sina Yoli, saka si Lucio. So pumasok na nga sila sa loob at nagkahiwa-hiwalay na nga sila. Ang ganda talaga ng ano dito, planado talaga yung mission nila, no? Samantalang itong si Dimagi ba, pumasok na nga sa opisina at hindi siya iniimikan nito ni Mendoza na parang wala nangyari. Nagtanong siya kung ano daw ang balita. Sabi naman ni Mendoza, yun nga, meron siyang sinabing tungkol na sa kaso. Tapos nasabi niya, huwag daw siyang sensya na pare, may inasikaso kasi akong trabaho. Sabi naman ni Rigor, no, pare, tungkol ba to sa nakita mo kanina? Nakasama ko si Lena. Nagkataon lang yun, nagkita lang kami sa kanto kanina, kaya nagkasabay kami pumasok. Sabi naman ni Mendoza, no, hindi mo na kailangan pa magpaliwanag, bigla siyang umalis. Nawalan siya ng amor kay Rigor eh. Samantala ito na, pumasok na nga sila sa loob. Binaybay nila yung papatungong kusina. Ayan, no, nakahain na yung mga pagkain para sa mga pasyente. May mga pangalan naman at room number, kaya matutukoy nila kung nasa saan ang room nito ni Amanda. Samantala, papunta na nga sa third floor itong sina Primo at gamit nila ang walkie-talkie. Nasa ground floor naman itong si Berting, sabi niya 7 daw na pulis ang mga bantay dito sa may bandang information area. Pero patungo na rin daw siya sa may third floor, aakyat na rin daw siya. Ayan, samantalang itong si Augusto, sabi niya, alam mo simula nung napulot kita. Ayan, ako ang tumulong sa'yo. Ako ang naghaon sa'yo sa kahirapan. Tinuruan kitang magnegosyo. Minahal mo rin ako. Sabi naman ni Amanda, alam mo, kaya lang naman kita minahal dahil sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil alam kong papatayin mo sila, pero ito lang sabihin ko sa'yo, Augustus, kahit kailan hindi kita minahal, wala akong naramdaman na pagmamahal sa'yo. Sabi naman ni Augustus, no, alam mo, wala naman talaga makakapagpigil ng pagmamahalan natin kung hindi dumating yung Primo na yan. Nasira ang samahan natin dalawa. Alam mo, pati na si Supremo, kaya wala na makakapagligtas sa'yo. Wala na ibang magmamahal sa'yo kundi ako lang. Wala ka nang ibang mapipili pa. So ito na nga, hinahanap na nga nila Primo yung room number ni Amanda, hindi nila makita at nasa third floor na nga sila. So ang ginawa nito ni Lucio, talagang inisa-isa niya yung mga pangalan na nakalagay doon sa bawat meal. At nakita na nga niya yung pangalan ni Amanda, nasa room 311 siya. Ayun. So tinawagan niya agad si Primo gamit ang walkie-talkie. Sabi niya, nasa 311 ang room ni Amanda. So pinuntahan na nila dahil nasa third floor na nga sila. Ayan. So ito, no, sabi nga ni Primo, sige, pupunta na kami. Samantala dumako na tayo dito kina Amanda sa kay Augustus. Sabi nga niya, wala na raw talagang kawala to si Amanda sa akin lang ikaw. Sabi niya, wala nang iba pang sa'yo, makapag-alaga at magmamahal sa'yo kundi ako lang. Sabi niya, no. So nagkasakitan tong dalawa, sinampal ni Amanda si Augustus. Napiko na si Augustus, sabi niya, sumusobra ka na. Sinakal niya si Amanda. Sinakal niya na mahigpit. Nahihirapan na si Amanda, hindi na siya makahinga ng maayos. Hanggang sa naipit yung tiyan niya, kaya dumugo yung tama ng bala sa kanya. Sakit mo. Ayun, nag-bleed siya. So natigil si Augustus, bigla siyang naimasmasan at lumabas siya ng kwarto. Pinatawag niya yung nurse kasi nga nag-bleed. Ngayon habang si Augustus nag-iisip-isip sa labas, biglang sumalisi itong sina Supremo, pumasok sila sa kwarto ni Amanda. Samantala itong sina Yoli saka si Lucio nakapagpalit na rin ng uniforme na pang chef, no? Sila magdadala ng mga pagkain sa mga pasyente. Talaga nakakabatong mission nila Primo, delikado to. Sobrang delikado talaga. Samantala dumako na tayo dito kay Natanggol sa kay Bubbles. Ayan, talagang binabaybay na nila papuntang munisipyo. Kung nasa saan nandiyan si Congressman Sibilya at hindi pa rin siya nakakalabas, diba? Pagmula kagabi, simula nga nung tinimbrihan siya ng grupo ni Nabong. Ayan, no, hindi pa siya nakakauwi ng bahay. So yun nga, sabi nga ni Chief Espinas, nandiyan siya nagkukulong.
sa loob ng munisipyo. At kinakailangan kahit anong mangyari, mapatay nila si Congressman Sibilya ngayong araw na to. So nakita nila talagang punong-puno ng gwardiya, nadagdagan pa ng gwardiya, no? Dahil nga sa nangyaring ng barilan kagabi, dahil nga nabigo nga itong si Bong. So biglang tumawag si Chief Espinas para ibalita kung ano ng kaganapan. Sabi naman ni Babos, mukhang mahihirapan po kami, Chief, kasi lalo pa po nadagdagan ng mga tauhan ni Congressman Sibilya. Kinakailangan yung mapatay si Congressman Sibilya dahil may ipit ako dyan. Dito nakasalalay ang pera natin, naintindihan nyo? Opo, Chief, ako na po ang bahala. Kamusta si Tanggol? Eto ho, kinakabahan pa, saka natatakot, pero umpisa lang yan. Ayan yung Chief Espinas, siguraduhin namin mapapatay namin si Congressman Sibilya ngayong araw na to. Sige na, simulan nyo na. Samantalang tong si Congressman Sibilya talagang kinakabahan dahil nga kinakausap niya yung pamilya niya sa telepono. Nasabi mag-ingat daw at wag lalabas. So dumating yung isang investigador. Sabi nakilala na ba yung mga taong gusto pumatay sa akin? Sa ngayon hindi pa, Congressman. Pero wag kayong mag-alala. Dadamihan pa namin ng mga pulis na magbabantay sa inyo. Alam mo ba, hindi pa ako umuwi mula kagabi dahil nga sa nangyari. So lumabas na siya. Sabi niya, nako, hindi ito mamamatay, mahaba buhay nito, no? Nakita niya si Bubbles. Alam mo naman si Congressman, di ba, kahinaan, chicks. So yun, inakit siya ni Bubbles sa isang titig lang at bigla siyang sumunod, no? So ito na yung mga kaganapan bukas, mga kapamilya. May tutuwid kaya ni Tanggol ang una niyang misyon kasama si Bubbles? Mapapatay kaya nila si Congressman Sibilya? Yan ang pakatutukan natin sa umaakatikabong eksena dito sa FPJ's Batang Quiapo. Sobrang ganda talaga ng mga kaganapan dito. At dito na po nagtatapos ng review ni Rika para sa gabing ito, mga kapamilya. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.